ating mga puso na Viva la Virgen Viva. Viva la Virgen Viva. Viva la Virgen Viva. Maraming salamat po sa pagpuli sa ating kaibigan. At alam po ninyo, ang makulay na mensahe ko sa inyo ngayon, na kung tutuusin po talagang kaakibat na ang pagsubok sa bawat isa sa atin. Alam po ninyo anong nangyari sa amin. Halos nung pizza size pa sana kami punta rito. Dahil kailangan din ng pahinga ng katawan. Sa kakapusang baga ng panahon, napakahirap hanapin ng pera. Lalo pa ngayon, hindi ko na maintindihan kung isasaan ko, kung saan lugar ko ipipisto. Manalangin din kayo kung saan na ba talaga hihinto sila Ama. Kung saan na ang kanilang pugad talaga. Yun talagang kanilang tirahan. Dahil naawa rin naman ako sa inyo kung saan na tayo lugar. Pero ito'y pagsubok sa atin ng Panginoon. Na kung kami nga, hindi namin sukot akalain, nag-single motor kami para makarating kaagad. Isipin ninyo, anhad lang sa amin. Nagsama ang pakiramdam ng driver ko at hindi na umandar si motor. Ang ginawa ko na lang sa isang tabi, nagmukmuk at nanalangin. Marahil ito'y pagsubok sa amin kung hanggang saan. Sa awa naman ng Diyos, nandyan lang pala sa gilid, may biyahe na papuntang Bulan. Wala sana kami kaalam-alam. Maghihintay pa sana kami ng madaling araw para makarating dito. Pero sa awa ng Panginoon, iminungkahi din ng Panginoon na kung paano kami makarating dito. Kaya, huwag kayong magtaka. Natural na sa atin ito na nakaakibat sa ating lagi ang pagsubok. Lalo pa sa bawat isa sa atin ngayon, hindi ninyo alam. Number 1, ang problema natin, unang-una na, ang pangangailangan, hindi baga. Nagpapasalamat naman ako sa Diyos na kahit papano, ano, maraming bagyo dumaan, nakuha pa rin natin maisagawa ang magpuri sa mahal na Birhen tulad dito. Dahil ito po ang kadakilaan. Sa dinami-dami ng tao sa mundo, iilan lamang ang nagsiselebrate ng ganito maliban sa mga simbahan ng Katoliko. Kaya nga, hindi namin pinuputol ito. Na ito na talaga yata ang buhay ko. Na hindi ko man magawa sa araw-araw. Mayroon na baga ngayong Facebook o kaya YouTube. Pakinggan ninyo ako. Panoorin ninyo ako nasa YouTube, nasa Facebook. Nandun ako nagmimensahe. Araw-araw. Kaya nagpapasalamat ako na mayroon ng ganyan. Dahil noon nagpo-produce pa kami ng pamasahe, makarating kami sa isang lugar para ipabantog ang salita ng Diyos. At hindi na siguro ko ako maalis talaga sa ganito. Mula noon, 1976 hanggang sa mga panahon ito. Kaya ito nga, si Dorotea, hihingan ko din ito ng opinyon. Sayang ng kanyang pagpapagal kung hindi niya bigyan ng isabuhay. Marahil kayo magtatanong kayo, bakit kayo kinukumpul niya? Kahit papaano nagagastos din kayo. At hindi ito mabubuo, hindi ito kayo makakarating dito kung hindi kayo gumastos kahit papaano. Na sinisikap ninyo na kung anong makayanan, nagsisikap kayo makarating lamang sa ganitong okasyon. Hindi sa kaarawan. Kung hindi sa kaarawan ng mahal na Birhen Immaculada Concepcion na napakahalaga sa atin. Kaya ang sabi ng iba, bakit natin tinatawag si Mama Mary na Aba Ginoong Maria? Na siya ay isang babae. Nung araw ang mga Kastila, ang papuri niya sa isang tao na kagalang-galang, Aba Ginoo. Babae ka man o lalaki, tatawagin kang Ginoo, sapagkat ikaw kagalang-galang, magginoong tao ka. Yan ang pinipiluso po ng iba. Kababaeng tao ni Mama Mary, bakit natin tinatawag na Ginoong? Kahit sino, kahit bata pwede sabihin, napakaginoo ng batang yun. May magandang asa. Ganun ang ibig sabihin nun. Kaya sa panahon na ito, binibigyan ko talaga ito ng panahon na ipaintindi sa mga tao ang kahalagahan ni Mama Mary. Bagamat ang pangalan ay Immaculada Concepcion, diyan nagmilagro si Mama Mary. Ang salbasyon, si Mama Mary diyan. Kung paano si Mama Mary nagsalba sa mga taong makasalanan.
Kaya nga, sino ako na mag-aaksaya ng oras upang magparawiwi ka ng ganito? Walang sino man, di ba? Bihirang bihira. Ngunit ito na ang papel ko, na sa pagdating ng oras na ako gamitin ng banal na espiritu, ito ako. Kaya nga, minsan, nasasabi ko, hindi ko na sarili ko ang buhay ko. Walang oras, walang panahon kapag ako'y ginamit ng espiritu. Walang kaduduwa, sabi ko, na antok. Mamalayan ko, ito na ako. Nagwiwika, naghahatid ng magandang mensahe, papuri sa mahal na Panginoon. Hindi ang karangalan para sa akin, kung hindi ang karangalan ng Ama ng kataas-taasan. Nagpapasalamat ako, bakit binibigyan niya ako ng isip na ganito. Hindi baga, tulad ninyo mga estudyante kayo, guro kayo, nag-aaksaya kayo ng panahon, marinig ninyo ang salita ng Diyos. Dahil karamihan ngayon, puso na sa ngayon, ang Marites at Marisol, alam na ninyo. Ano kaya kung ang ibabaybay natin, ang ibubuka ng ating bibig ay kapupulutan ng aral? Dadakilain pa tayo. Bibigyan pa tayo ng biyaya ang Panginoon Jesucristo. Pero bihira na pa ngayon. Kaya para sa akin, hindi ko sinasayang ang panahon ko. Ngayon, 68 years old na ako sa mga oras na ito. Maraming salamat na abot ko po ang edad na ito. May tanong ako, ano kaya kayo? Abot ang inyo ang edad na ganito. Hilingin natin kay Lord na dumating ang panahon na ito, wala tayong karamdaman. Kaya sa awa ng Diyos, alam ninyo kung anong pagsubok ang binigay sa amin. Sa daan, natulog kami sa tabi. Dahil hindi umandar ang sasakyan namin. Trinangkaso ako mahigit 1 linggo. Nagtsatsaga na lamang ako. Sige ko lang ang limonada. At nahihiya naman ako kay Bibi na, Bi, pabili ako ng ganito, ganyan. Sa awa ng Diyos, naiintindihan ako ng tao. Kaya, laking utang na loob ko man, doon kami nabara ng bagyo. Nabalitaan na nandoon kami, pinatawag ako. Ayun, nakatulong naman sa kanya, at kahit 2 lang kami doon, sige lang namin ang ngarak-ngakan at nagpaparakwento siya ng mga masasayang araw na nakalimutan. Tubagaan niya, nabubuhay din ako na nag-iisa. Yun ay mga pagsubok na ibinigay sa atin ng Panginoon. At alam pa po ninyo anong nangyari sa akin. May nagbalita sa akin na Lula Sara, walang oras na kukunin si Ama doon at ililipat na doon sa buhi. Dadalhin na doon sa pinanggalingan. Kaya ito naman si katawang ko, kamas-kamas ako, paano ko maililipat? Paano ko yun maitatakas? Baka dukuti na wala ako. Alam po ninyo, nagtutulang luha ako na binubuhat ko si Ama. Maniwala kayo sa hindi, nadala ko yun. Na ako lang mag-isa. Hinila ko siya doon sa kwadro niya, na salaming. Hila ko dahan-dahan. Kaya kita, Ama, huwag ka magpabigat kung talagang gusto mo na sumama sa akin. Pagkahila ko, baga lumuhod ako. Pinatong ko siya dito. May dumaan na bata. Sabi ko pa rito kayo, tulungan ninyo ako. At itong Russell, wala din. Nakita ko ng mga bata. Lula, ano po yan? Sabi ko, dadalhin ko na doon si Ama. Ay sige, puro bata ang nagtulong sa akin. Sa awa ng Diyos, parang pakili si Ama na binubuhat namin. Ako doon sa may uluhan. Tamang-tama dumating na ito si Rapi, si Book, si Oji. Nagtulong na rin sila para mailagay ko sa sasakyan. Kaya mabuti nga naman si Mayor. Pag sabi ko, Mayor, pahiram ko din sasakyan niya. Saan yung dadalhin? Sabi ko, sa dait lang. Kaya si Ama nandoon sa dait. Kaya hiling ko sa inyo. Ngayon lang ako maghihingi ng pabor sa inyo na tulungan ninyo. Kasi may lugar na kami doon na paglalagyan ni Ama. May dingding na wala lang bubong. Na kahit trapal, mailagay ko lang doon. Kasi ang napipistuhan ngayon ni Ama, tindahan. Ayaw ko magsabi na ako ay marunong maggamot. Pero mayroong kaming kapitbahay doon na halos di na makahinga, kundi maintindihan kung anong sakit. Sabi,
Baby, di ba niya nagagamot niya yung matanda sa inyo? Ay, oo man yan. Sa awa ng Diyos, paalis na kami na nagpagamot. At kung doon, pagdating ko, nalaman na nagagamot ako, baka kinalipon-punin ako doon. Hindi ako nakapagpahinga. Kaya sa awa naman ng Diyos, nalaman man nila, wala na ako doon. Kaya sisikapin ko yon na pagbalik ko doon, may isaayos ko na si Ama kasi hindi man yung pili doon sa tindahan. Kaya sabi ko, Lord, saan ka na ba talaga? Saan na kita ititira? Dahil ang lugar namin doon ay nasakop yun ng kumpanya. Binakuda na ibig sabihin, umalis na kami doon. Doon na daw kami sa baba. Ang inisip ko naman at wala pa kami pan-down at ang lahat, ang iba nagda-down na at oras na mahulugan mo na yun, magiging iyo na, ibibigay na sa iyo ang titulo. Kaya sabi ko naman, sa panahon na ito, talagang si Lola Sara, kit-kitsi ko. Hindi ko maintindihan. Nag-iisip ako kung saan ba talaga, huwag lang sa buhi. At hindi ako mapunta sa buhi. Mapunta ako doon pag mission. Ngayon marami na naghihintay. Kasi napanood nila sa Facebook na ako babalik doon sa buhi upang mag-mission. Yung mga kababaro natin doon, nasasabik na sila na makita nila ako. Dahil ang akala nila sa tagal ng panahon, mahigit 40 years, paglitaw ni Lola Sara. Nasa Facebook pa at sa YouTube. Ang akala nila wala na. Kaya, ang para sa akin, sa mga pagsubok na ibinigay sa akin ng Diyos, inspirasyon ninyo yan. Na huwag kayo sumuko. Ano man nakabalikat diyan sa balikat ninyo na mga problema, dadaan lang yan. Lalo na sa may mga edad na mga tulad namin ng mga senior na. Huwag kayo sumuko. Namnamin ninyo, alalahanin ninyo ang masasayang araw. Huwag na yun mga malulungkot na karanasan. Kasi dagdag stress pa yan sa inyo, mamomroblema kayo. Dadagdag ang uban ninyo. Kaya ako ngayon alam ko na, patong-patong ang problema ko. Sawa naman ng Diyos. Kumakain ako sa 3 beses sa isang araw. Di ba medyo tumaba-taba ako, hindi tulad nung nakaraan araw. Ayoko naman nalamin, natatakot na ako sa mukha ko. Dahil payatot na, kurulubot na, saka iisip. Hindi pala dapat natin yan pansinin. Kaya pagbibigyan ko ito si Dorotea, ikwento niya paano siya nakarating sa samahan ni Lola Sara. Ano ang nangyari sa kanya? Bakit siya ay halos hindi makatikal sa ganitong obligasyon? At kahit na kayo, siyempre magtatanong kayo, paano si Ate Dore? Paano si Sister Dore? Naging manggagamot. Paano siya nakarating sa ganitong samahan? Kaya ang akala lang ng iba, basta-basta itong ating pinagagawa. 100% nandito sa atin ang liwanag ng banal na espiritu na kahit isa nakawisik sa atin ang kanilang kaya palakpakan natin si Lola Dore, siya ang nagbibigay ng mensahe kung bakit siya nagsasakripisyo ng ganito. Para inaadlaw. Iko. Sikay. Parehasan sinabi niya, pasa ko. Na nakabot ako dito. Di kami makamahod. Pasyente lang ako. Na wala pa ininap. Bata ako. Tulong pa lang bata ako. 1980, nagkasakit ako sa malubha. Sabi, tikit sa banig. Kung din ako ng pabulong
sa pamamakita sa panaghilig ko. Na may nagulong sa ako na may linapitan ako na babae na plus puti ang bado na may kurot. Kaya sa nakabot ini sa lugar ni, sabi sa kumari ko, mati, mapapulong, ipapulong tayo ka. Sino na naman yun na para pulong, kami na pulong sa ako, sa to. Tiranay-tiran ako. Dala. Kaya nawaraan ako sentewala sa mga parabulong, akala ko entero na parabulong na luto ako. Nilot ako. Siyempre, mapagulong gusto mo marayad ka. Sa ninilot niya ako, sipin mo kung ano ang naimod niya sa ako kay ginumsa niya ang dulo ko. Nagkurupsit ang gatas kay baga ko mag-anak sa ikatulo ko na bata, tulo pa lang katla. Nawaraan ako pag-asa na sabi ko din ako mapabulong latong ko na lang mamatay. Sabi man sa kumari ko, mati, di naman ako mapayag na mamatay ka. May parabulong na nakabot dito sa ato. Sino? Lalaki? Babae. Matipang nagbukulong siya, ang badok niya puti. Halaba ang buhok. Pag sabi niya, naalala ko ito na babae na nakita. Nahiling ko doon sa panaginip ko na magkulong ako. Nasamantala, ako parang may sakit ako. Pero ano yun? Kay sabi sa asawa ko, para makayat ka, pangakuan mo na magkulong ka. Sabi ko, di ako maana mo. Siya na ito, paabot niya sa lugar. Pagkakita ko sa kanya, una ko na nakita pagsakat ko sa balay, na nakita ko yung isina. Yun na nasa taas. Doon ako naglakas ang loob ko, kay sabi ko, bawi ini ang panaginip. Sabi ko, Diyos ko, kung ako kuwaon mo na ako niya na. Kung ako buhayon mo pa, niya na, buhayon mo na. Di ko na kaya ang sakit ko. Maniwala ka mo, lalakawan ko. Nagbabalot ang dalan. Pipilay-pilay na ako kay lalalayan. Kaya, makusukon pa ka mo, maswerte ka mo kay sugat langsung naramdaman niyo samantala ako kudot alam na. Kaya di ako makalihali dito dahil utang na buot ko dito ang buhay. Siya lang ang nakapayat sa ako isipa. Sabi sa doktor, ang sakit ko daw cancer sa ulo. Lalo ako na ano, kasi sararay pa mata ko, kung ako mamatay, paano ng bata ko? Yung pala, ang sakit ko lang yun, like kay Kira. Aram na yun kung ano na nakait sa ako, uslob. Uslob. May kakao, may kamote, may herbivina. Siya lang ang nakano sa ako. Sa madaling salita, uminayata ako. Di ko talaga kalayan na magkiparabulong ako para sa pangarap. Na yan, sa pag-ayat ko na, sabi sa ako sa ito na, naka dito sa ako. Para tungo ka sung Lola Sara, kwarta lang sung na bubulong. Sabi ko man, magpadoktor ka na, kay kulang ka na lang yung buyong na mapirma. Mamamatay ka na. Doktor, ang paniwalaan mo. Ayun. Sabi ko na ko kwarta. Sa awa ng Diyos, uslob lang ang nakayat sa ako. Sa paniniwala ko sa mala Diyos, Diyos ko kaya naman ako, ay ako pagpapaya. Kaya kawawa kami. 1980 yun. Pag 1983, ito na. Nagsimula na ako magsakripisyo. Kaya sabi niya sa ako, tinawag ka ikaw. Dahil ikaw magiging magagamot. Paano man ako maging parabolo, hindi ako maaram. Papasabaw sa isip mo, kaya sa panaginip. Di pa yan ang simula ng sakripisyo mo, mapipinitensya ka.
batok na panguros. Hanggang matapos ko ang mahal na araw, bakalay ako. Hali dito sa amang kasimbahan. Paghali sa Perta Mayor, luhod ako. Dito po magaya. Puro mga bateres, mga anak kita. Ampa ako, puro tas-tas niya. Bakalay ako hali sa amang hanggang kubat. Back and forth. Hanggang sa 1983, bakalay mi yun, kauropat ko, bilog saan. Surusod. May pasan ako. Naluluha ako dahil na ang kauropat ko, may namatay na natuwa. Yun ang kaupod-upod ko sa papipinitensya. Ang Kambuhi, Belok San Sorsogon, Norte, Aysot, Barangay, pinakaulhime, 1995. Aguo, La Union. Halikan. Back and forth. Lakaw niyon. Kaya kamo niya nagsasakay. Samantala kami sa tukla. Mapalat kami. Kaya na sinishare ko sa iyo dahil ang pagbulong lahing basta-basta. May pagmamahal ka sa iyong kapwa. Mahalin mo ang iyong kapwa o ng Diyos. Kasi kung wala yun sa iyo mo, hindi ka makatanong sa kapareho. Parehas niya. Nakaabot ka mo, biti. Diba? Nakilala tama ka mo. Sa ngaran, simpang pagulong. Isinurinder ko makamoy din sa pinakatinuro. Pinakaina ko si Espiritu. Dira ko making parabolo, kundi reportal sa kanya. Kaya, ini na sakripisyo ko. Hindi ni basta-basta. Kaya sagra. Nangako ako sa mahalakan ni Yesu Kristo. Baga ako ni ikinasal na palibot sin kandila o iskrus. Pagod ako sa Diyos. Pero ako ka oras. Kung sa itong ano. Kaabay ko ang Santo Cristo. Baga kami ang kasaladaway piluhan, impulaw. Kaya sabi niya sa ako, sabi ko, siguro po pwede naman ako mapahuway kay awatot pa ng singka, publikasyon, sakripisyon. Kailangan na ako sa pamilya ko. Tinatawag ako ni Lola. Arin ngaya ang gusto mo. Mas surrender ka, may tama ka. Kumabanti ka, may tama ka. Alin ang gusto mo? Ikaw alagaan, ikaw ang mag-alaga. Para ko mapakatuan. Kumabanti ka. Saan dito ba kami sa Panganiban? Sinubol na niya po pa ulit. Sumuli ka na sa Sorsogon, pwede ka na sa imo nang kailangan. Pero yun lang, matingat ka. Kaya takandong ang parabulo. Pero, una, sa Diyos, sa huli, negosyo. May matraitor sa iyo. Kaya, ang sabi ko, Diyos ko, bahala ka na sa ako. Basta ako, ungot ang puso ko na magtanong sa kapwa ko. Kung traidoran nila ako, sa kanila man. Basta di magpapapapit. Kaya, ang mensahe ko man sa iyo, lalo na sa mga naging pasyente ko. Gusto ko ang buot niyo, manarit ka mo sa mahal Diyos, kaya napagsunod. Parehas. Ikaw. Lalo. Na halos, nakadukma na yan sinimpa, di na baka tayo. Nag-udo. Udo ko. Nag-iihi dugo. Sawa ng Diyos.
Sa pananarik man niya sa malay, Diyos na makayat siya. Kaya ang pilang ano kuman sa kanya. Salamat dito. Sa pagdunit mo. Sampalay mo. Dahil lang talaga ang pangarap mi. Na makaykuha siya sa balay-balay. Kaya nakilimos kami sa ito. Kung paano mi. Matakay siya sa balay. Nahigdaan. Di pa niya ay imod. Hinulid siya. Arayas ka rin katako. Sa awa naman ang Diyos, natupad ko mga pangarap sa pamamagitan ko. Kung sino man ang nasa katama ko. Account ko nandyan. Salamat. Saan ka wag ka dumaan dyan? Pero nung ka, di na ako nilunod. Diba? Kamu mismo makapagsabi. Di na ako ng warta. Kaya wala bayan. Okay lang. Tama na ka. Mataraya. Gaya na ako, magmahal sa kapwa ko. Kaya mahal mo ang Diyos, mahal mo ang kapwa mo. Nakauna. Kaya ang pagtubog lang ang hinihilong ko sa iyo. At hindi lang magsutin. Unan ang bawat. Para diretso ang pag-ayat. Mauyon ang aking patutuo, dagang pakunta. Pero, kinatrangkaso man ako. Parehas man. At least, ang iba na ibahagi ko man sa iyo kung paano ako nakaabot titi sa obligasyon ko na inina kung hain ini. Yato talaga ako. Si Ama. Mauyon si Ama. Yan na nandoon sa North. Malaki yan. Kasi Malaki yan. Kasi laki. parang tao padakuan. Yun ang inaano mi na kung paano siya makabutang sa tama na lugar. Dako yan. Sana may mag-donate ng loki. Na magpalmaminti na. Ay mapagalaw mara sa dili na. Kaya siguro kung mahali-hali sa dito sa tikod, mabalik siya sa dito. Kaya mama yun ang pangarap mi na mahatakan man siya sin lugar na istaran. Kaya makaluluoy paro at paredo na lang. Bago man yung na ano na naginip ako na si Ama, malungkot. Sabi ko, siguro pa malungkot si Ama sa panganipa kay kinarayaan. Yun pala, kukuwaon pala siya na taraon sa bukid. Sabi ko na pahiwatig sa ako si Ama. Kaya kung maimod na yung inimang kikirabo ka mo. Kaya ang pagkano na yan, ang pagmatabaga na yan na namatay na siya, pagkilat sa mata niya, na nagano na kamot niya, na mabaho na siya. Kaya iba na yung chiro, piyong minatay ito, ini ang pagkabuhay. Na mabaho na siya. Mauwi ini. Kaya, grabe ang pangmalasakit ni Sinegal Ama. Natiri kami mapayang nakuha lang, daraw lang dito sa buhay. Pinaghirapan ni pinaklay yung hali dito sa buhi. Di ba? O. Hali sa buhi ang kapanganibang pinaklay yun. Tapos daraw lang dito, simbagas ang bara sa labot. Repeat. Kami mapaya. Kaya gusto mi, biriyo sila. Kaya dito sa kapil sa panganibang maimo na yung kapilya, biriyo sila dito. Kaya lang, maramay mo diri sa diri na diba? Baka lang dito sira ng itapok. Kaya sana maluoy malat si Ama, hipuoy man po ang puso sa tao na may maluoy man na maka-steady na siya. Na makain mo talaga sa lugar at pila talaga na doon na siya malapit. Yun lang, salamat. Kaya maawa itong pakita kung gusto na ko pa insiro. Kitaghanon ang agi-agi sa buhay ko, napaksubok. Hay! Abutan kita si Makaga. Salamat. Salamat sa konting mensahe ni Sister Dory. Siguro ko nalaman na ninyo kung bakit hindi dito siya lagi. Tumahan na araw,
hindi siya nawawala. Na kung saan ako sa Manila ako, doon siya mapunta. Kaya nga kung may pangalan, pwede ko siya sabitan singkad sindar, sinlaki ng plato na parangal. Para dahil sa lahat ng membro ko, siya ang walang absent mula noon hanggang ngayon. Dahil palibhasa, nakita niya, naramdaman niya kung paano ang pag-ano ng banal na espiritu, ang blessing niya. Kaya, Ave Maria Purísima. Ave Maria Purísima. Ave Maria Purísima. Makinigan may pakinig, makinabang yaon tumangga. Maikli lamang ang mensahe ko. Alam po ninyo, ito ang masasabi ko. Linisin natin ang daanan ng Panginoon. Walang iba habilin ang tinig nito. Linisin natin ang pagkatao natin. Lalo na ang mga sinyalis ng panahon. Babae sa babae nagsisipag-asawa, lalaki sa lalaki nagsisipag-asawa. Kung naalala ninyo, ang Sodom at Gomora na pinaulanan ng asin na parang isinumpa. Huwag sana natin danasin yan. Kaya tayo ay maglinis, purihin ang Panginoon, purihin ang Mayoto. Hallelujah. 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 Hindi na dumbago. Kapit-bahay. Doon sa kaibigan mo. Ang gatong. Wala man sandalan. Maligaw mo tambayan. Para daw mainit. Wala kang kater mo? Ano na lang na tubig kasi. Para mainit. Hihilang. Alang. Ay. Ang patingting. Para.
Kaya mo na Russell, alala. Yeah, didi. Ha? Tara, didi. Tulog ito, suobin mo ng kung anong nakakakati sa kanya. Dapat tulog siya, hindi niya alam. Suobin mo, pasukan mo tulad ng itlog, karne, payo mo lang sa ba na nanganguli ka. Yung gawin. Makatipon. Sa lahat ng katawan niya. Pati nga rin ako. Putik-putik na yun. Dati baga nasunog. Nahingaragan niya. Grabe na na po. Naalayan. Talayan na yan. Ang mga ako. Nakakaulat sa simbahan. Yan na ulit. May langis yan nadala. Gagawa ko siya na kung Parehasa na natin. Parehas kang tita sa isa naman. Mawal yun. mahal na araw. Pwede siya magawa sa Manila. Ay, sinuka ko Manila. Malata, respect. May trabaho ka. Importante yun. Ha? Sa likod. Nasa Manila kang sinuka. Dati nga rin. Nagpapalito. Mag-ano sila? Kapatid? Kaya iwara ba yung isa? Saro lang sara na pareho. Trabaho nga ni. Dati ipapit to. Iniho, tugang ko yun. Nagani na yan. Ay mauna lang yan. Parehas lang sila. Sila ano mga namatay. Arato na yun. Nagpa-check up na. Nagpa-check up na kami sa Mag-ina sila. Maayat-ayat daw sila. Samantang bawal sila. Kaya nasa loob na. Wala man problema pag-ihi mo. Hindi rin ang sakit itong balikan. Tapos, dito ko, nararamdaman ko para akong tatay na kadami ng tatay, wala na. Pag nag-ihi ka, di man ako. Hindi mo po. Basta yan lang. Nagpa-doktor ka na yan. Ano mo lang ito naman, baga mo. Tapos i-ano mo po, pabibi mo kung mataas ang dugo mo. Tanglad. Pag maalis na ng sambong, yun ang gawin mong kape. Kasi sa isang anak lang. Pirang bata. Tira ka wala yan. Yun, wala ako niya. Sa mga nakara, ako nag-iwan. Pero na po. Nagbatingin ka na sa doktor. Ano daw? Yung ano na, wala man diferensya. Okay man ang bahay bata mo, di mo nagkakapal. Dapat mapanuri ka, tanongin ng doktor. Ano po yung bahay bata ako yung matris ko? Kasi bago ba? Bago po ako inoperahan doon sa Saudi, hindi muna ako inopera kasi nag-bleeding pa ako. Inantay muna kasi mababang hemoglobin ko. Ngayon, nung kumuha sa akin, naiinya ako. Kinuhanan niya ako ng sample para i-biopsy. So nakita sa doktora na wala nang diferensya. Wala man siyang ano sa Hindi ka mata. inoperahan? Hindi ako inoperahan doon sa inoperahan ako doon sa gallstone. Sa gallstone na operahan ako. Pero yung mattress na pinakita ko muna kasi
kasi nagkuha siya ng sample. So, kasi sabi ko, in-stay ako mag-release ng ganun 1 month. Na 15 days, 20. Iba-ibang ano, pero mas malala sa 7 days, mas mataas pa. So, nung inanong ng doktora, yung sa pinakaano ng specialista na yun. Tapos, nung kinunan niya ako ng ano, ng sample dun sa ano, parang tawag dun, yung ang tawag sa raspa. Yung raspa. Kaya, Hindi yung raspa, yung ano, yung Kinunang ka ng sample dun sa ano, sa naman. mga bata. Pap smear. Mm. Ayun, pap Pap smear. smear. Yung pap smear na ako, tapos kumuha ng kaunti. Tapos, 24 days before ko nalaman na yun nga. So, nag-pray din ako sa Lord. Sabi ko, okay siya. Tapos, nung ano, okay man siya. Wala na, ano, different siya. Negative na. Pero ngayon, sige pa. Actually, ngayon, wala pa ako means na yun. Nung ano, nung bago ako malis dun sa amin, dun sa Saudi, is 12. Nung pizza 12, yung means na ako. Pero ngayon, wala pang so, every month, pag binilinis ako, 20-15 days, yun. Pero, mga drug po siya. Wala ka iniinom ng family planning? O ano? Wala man, kasi nasa Saudi naman. Wala man. So, inano ko man sabi ko, mayuma or ano, hindi man siya mayuma kasi tinanong ko yung doktora kung mayuma o ano, wala man. Pregnant po siya, mayuma. Kasi dati dito sa May damit siya dyan? Tora, pwede pa may sa ila. Kasi yung provincial dito, nagpa-check up na ako sa ano, sa ginaano na din dito sa Sordong. Actually, mga 5 years, ulit pa, nalaging ganito. Doon ako na-stress, sabi ko, pag nag-minutes ako, lalim gano'n. Wala ka man iba nararamdaman pag nire-regla ka? Wala. Nanghihina ka lang. Nababa lang talaga yung hemoglobin ko. So ngayon, uminom ako ng Piros para tumas yung hemoglobin ko. Ang dugo na nagiluwas ka rin. Damo-damo siya. Pag nagtatrabaho ako, stress ako. Pag alam ko na nagregla na ako, na-stress na ako kaya. Basta damo mo siya. Anong trabaho mo? Cleaners ako sa Saudi. Na hospital ba? Nagpupulong ng ulo ko naman. Nagsakit kasi. Hindi na mag-aga din ang turo kay burn out kasi doon sa amin. Bawal sa iyo ang na-stress, bawal sa iyo ang number 1 kasi nabilis ang ano. Basta na-stress ako, grabe, sobra talaga. Kaya rin Parang dara-dara ko. Ano dati, nung bago ako na anong baga kung para na akong mamamatay talaga doon kasi buti na lang nandun si Nini. Kaya yun nga, nagsabay pa yung sakit ko sa kidney tapos yun. Relax mo yan. Pag ano, mahal na araw, hihintayin ulit ka dito. Tumipasok siya. Kasi ano, tawag dito. Diba, Kaya babalik umuwi ka? ako ng 1 month para magpahinga. Kasi Babalikan sa Saudi. 1 month lang ako. Mabalik. Kasi yung dalawa kong anak nag-aaral. Kaya sabi ko, hilot na ako sa yung pagdating ko. Kasi sabi ko, grabe, na ano, para akong ano yan na-depress. Tapos, nagkaburughat na kasi yung inoperahan ako, 10 days lang sick leave ko. Trabaho naman ako. Emergency ako dahil na high blood kasi ikot-ikot siyempre trabaho. So, binigla ako ng doktor ng 10 days lang na sick leave. Pagtapos ko ng 10 days, pasok naman sa trabaho. Kaya yun, masabay na naman ano, tapos yung high blood. Tapos nakiusap ako sa bayaw ko na sabi ko, kahit 1 month lang sabi ko gusto ko muna umuwi ng papahinga. Kasi parang pag nandun ako, parang sasabog ng ulong may ilang araw ako na hindi ako makatulog. Tinitingnan ko lang si Nanini. Tulog na sila pero ako nang gigising na ako. Gising na akyat baba ako. Kahit nagtatawag na ako, sabi ko, tulog. Sabi ko, parang ano talagang pasabog na. Dapat hindi ka Depressed sa ano, sa grabe na ano, sa problema, sa trabaho. Diyos ko pa. Bago ka umalis, may bibigay ako sa'yo. Pag magsakit ang ulo mo, kahit lawayan mo lang, wala ka naman. Sino pa? Ikaw pa pala. Pinalaya ka lang. Dati mo, oo.
Kumusta man pagturog mo? Okay naman po. Ngayon, nagamit na ako. Para isip. Stress na ini, kaya bata, mabuhayan. Hindi ka man maanak. Sir, yung tanong ko. Kaya ano mo yun siya? Sa Manila, mahalong pati daw dito. Kay private. Dapat kasi kayo operahan na ni, kaya nauna ko ng ulan. Kaya sabi, inak kaya. At sa Manila, ay Patayan. Ayun na. Hindi pa nag-anak. Niya na December. Sorry nang anak. Ay, mga katapusan niya ata. Awat na niya alam na ano. Sinabihan dito na saryan talaga siya. Ay, kumalay mo ba mag-bag kasi kapag niya na naman Ano, paano ka makatulong sa talagang kanya? ano daw. Dasal lang yan. Nasaan ko kayo? Kasi yung daw niya napatulong ko. Pero parang saryan talaga. Puro naman Relax ano? lang.